meet weak and frail human beings. Stir up in them the grace of their vocation, which is in them by the imposition of the bishop's hands. Keep them close to you, lest the enemy prevail against them, so that they may never do anything in the slightest degree unworthy of their sublime vocation. O Jesus, I pray for your faithful and fervent priests, for your unfaithful and tepid priests, for your priests laboring at home or abroad in distant mission fields, for your tempted priests, for the lonely and desolate priests, for your young and elderly priests, for your sick and dying priests, for the souls of your priests in purgatory. But above all, I commend to you the priests dearest to me, the priest who baptized me, the priests who have absolved me from my sins, the priests at whose masses I assisted, and who gave me your body and blood in Holy Communion, the priests who taught and instructed me, or helped and encouraged me, all the priests to whom I'm indebted in any way. O Jesus, keep them all close to your heart, and bless them abundantly, in time and eternity. Amen. The 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus, as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, we trust in you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Please be seated. To maintain the solemnity of the Eucharistic celebration, may we humbly remind everyone of the following. Do not eat and drink inside the church. Put your mobile phone on silent mode. Refrain from tinkering with your phone, especially during the Mass. Don't let your pets sit on the pews or the kneelers. Please attend to your kids while the celebration is going on. We ask for your understanding and cooperation in creating a conducive environment for worship and in making our celebration truly meaningful.
Good afternoon, brothers and sisters. Welcome to our celebration of the Holy Sacrifice of the Mass. Today is the fourth Sunday of Advent. In our celebration, we shall witness the enthronement of the veil of Manipelo, or the Holy Face of Jesus, to be led by Reverend Father Bonifacio Ted Lopez of the Archdiocese of Rome. Let us also join Father Ted in thanksgiving as he celebrates his 30th sacerdotal anniversary today. We now all stand to welcome our main celebrant, Father Ted Lopez, with the concelebrating priests. On behalf of the EDSA Shrine community, I'd like to welcome you all, especially the visitors of Father Ted Bonifacio Lopez,
who celebrates today his 30th sacerdotal anniversary. I also welcome the priests, concelebrants, and of course the devotees, pilgrims of Edsa Shrine. Let us celebrate this with joy because the Lord has been very good to us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Peace be with you. And with your spirit. Brothers and sisters, the example of Mary and Elizabeth challenges us to respond with joy and generosity. Like Mary, we should share the good news of salvation with those in need. Like Elizabeth, we should thank God and the bearers of glad tidings into our lives. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of the prophet Micah. Thus says the Lord, you, Bethlehem Ephrathah, too small to be among the clans of Judah. From you shall come forth me, one who is to be ruler in Israel, whose origin is from of old, from ancient times. Therefore the Lord will give them up until the time when she is to give birth has born, and the rest of his kindred shall return to the children of Israel. He shall stand firm and shepherd his flock by the strength of the Lord and the majestic name of the Lord his God. And they shall remain, for now his greatness shall reach to the ends of the earth. He shall be peace. The word of the Lord. Thanks be to God. Lord, make us turn to you. Let us see your face, and we shall be saved. Lord, make us turn to you. Let us see your face, and we shall be saved. O Shepherd of Israel, hearken. From your throne upon the cherubim, shine forth. Rouse your power, and come to save us. Lord, make us turn to you. Let us see your face, and we shall be saved. Once again, O Lord of hosts, look down from heaven and see. Take care of this vine, and protect what your right hand has planted, the Son of Man, whom you yourself made strong. Lord, make us turn to you. Let us see your face, and we shall be saved. May your help be with the man of your right hand, with the Son of the Man, whom you yourself made strong. Then we will no more withdraw from you. Give us new life, and we will call upon your name. Lord, make us turn to you. Let us see your face, and we shall be saved.
A reading from the letter to the Hebrews. Brothers and sisters, when Christ came into the world, he said, "Sacrifice and offering you did not desire, but a body you prepared for me. In holocausts and sin offerings you took no delight. Then I said, as is written of me in the scroll, behold, I come to do your will, O God." First, he says, sacrifices and offerings, holocausts and sin offerings, you neither desired nor delighted in. These are offered according to the law. Then he says, behold, I come to do your will. He takes away the first to establish the second. By this will, we have been consecrated through the offering of the body of Jesus Christ once for all. The word of the Lord. Thanks be to God. Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Mary set out and traveled to the hill country in haste, to a town of Judah, where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the infant leaped in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. How does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me? For at the moment the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leaped for joy. Blessed are you who believed that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled." The good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. It was in January of this year that Father Ted requested me to deliver the homily for his 30th sacerdotal anniversary. So matagal-tagal, ano?
January, December. It was on the occasion of another priest from the Diocese of Legazpi who also celebrated his anniversary that I delivered the homily, and siguro nagustuhan ni Father Ted, kaya ako ni-request. There was an initial adamance in accepting the request. Gusto ko sanang sabihin kay Father Ted, if the price is right, I'm gonna accept it. But then of course, this celebration is priceless. That's why I did not have any more second thoughts accepting it. So here I am, delivering this homily for Father Ted and of course for all of you. You know, when I knew that Father Ted is going to celebrate his 30th sacerdotal anniversary at EDSA Shrine, I took it as an opportunity also to welcome a brother priest who was with us before in the Diocese of Legazpi, but now found his home in the Archdiocese of Rome. Pinili niya na dito mag-celebrate ng kanyang 30th sacerdotal anniversary instead of celebrating it with his brother priests in the Archdiocese of Rome. Siguro, mas marami siyang kaibigan dito na katulad ninyo, at siguro mas marami magre-regalo sa kanya dito kumpara doon sa Roma. Naturally, it's December, people are more generous, and of course, Father Ted perhaps thought that it's better to celebrate it here with friends, with colleagues, and family members, of course. It's not about the gifts that you're going to give him. And I would think that Father Ted is happier coming here and celebrating his anniversary here in the Philippines than celebrating it in Rome. Kasi nga naman, halos doon na siya nakatira. Pero bibihira naman umuwi dito. Umuwi lang si Father Ted dito, sa mga hindi nakakaalam, kapag siya ay mag-i-install o mag-i-enthrone ng Veil of Manopelo o di kaya kapag siya ay magko-concert. So alam nyo na kung anong gagawin niya. Ngayon may enthronement ng image of the Holy Face, and then after this celebration of the Eucharist, Father Ted is going to have a concert. Pero hindi kayo lahat invited. Okay, meron lang kung mga invited dito at meron din naman na mga bumili ng ticket niya at yung iba naman ay in-invite pero nagbigay na lang sa kanya ng donation. Okay, ganun nila kamahal si Father Ted. Well, you know, when Father Ted was ordained as a priest, a lot of people, of course, were elated that finally this Father Ted is now a sacerdos, a priest in the church. Bakit ko sinabi na people are elated? Because when I talked to some of his classmates, ang banggit nila sa akin, Father Ted was very naughty when they were in the high school seminary. At hindi lang naughty, kundi talagang, alam mo to, pilyo. Naughty yung pilyo na yun, ano? At saka yung tawag namin sa Bicol, makarawon, playful. Yan ang tawag sa kanya. So people perhaps did not expect that Father Ted is going to be a priest later on because of his playfulness and maybe naughtiness. But Father Ted persevered, and now 30 years before, he was ordained to the priesthood. And I think that ordination is a testament to how Father Ted valued the vocation to the priesthood. Perhaps those external appearances belie what is really in the heart of Father Ted. And I would assume, as I speak to you today, that what is in the heart of Father Ted is Jesus. Because I do believe that when a person becomes a priest, it is always the main reason why he wants to be ordained as a minister of God, because he has Jesus in his heart. Sinasabi ko lang yun dahil ang aking assumption. Di ko alam kung totoo talaga kay Father Ted. And then of course, when we speak of this ordination, it is always a mystery to us that the likes of us will be ordained to the sacred ministry when in fact, we ourselves believe that we may not be at par with all the criteria set forth for a person to become a priest.
For all of us priests here, we believe that the vocation to the priesthood is a lofty vocation, so much so that maybe candidates to the priesthood would always think that they do not deserve such grace of ordination. In fact, may mga napapakinggan ako at may mga nagsasabi that ordination is even a divine scandal in a sense. A divine scandal because a candidate to the priesthood who is unworthy and yet he was ordained still. And it is the grace of God that raises him up so that that lofty vocation at least may be approximated, may be reached, or may be achieved. So yung divine scandal na binabanggit natin dito, it's not so much that God committed a mistake, because I don't think God is going to commit a mistake. God is so gracious, God is so generous, God is so forgiving, so much so that even if we are undeserving of this grace, palagay ko, yung biyaya na ng Diyos ang gumawa ng paraan so that yung mga kaparehas namin na undeserving ay maihanay sa mga ministro na tumanggap ng banal na orden. A lofty vocation, an undeserving person, undeserving priest, make for a divine scandal. Again, it's not about Christ, it's not about God choosing rather, a sinful priest, but it is about the grace of God raising us up to become His own ministers in His vineyard. Nung tinitingnan ko po, yung qualities dapat ng mga ma-ordain in the Code of Canon Law. Meron mga canon lawyers dito na pare. Kung wala man, they can check. In Canon 1029, nakalagay doon, those to be ordained as ministers, ito ho yung mga criteria o mga panuntunan o pamantayan. Nakalagay unang-una, dapat meron kang integral faith at meron kang right intention at meron ding good reputation at nakalagay doon requisite qualities like possessing knowledge of the sacred sciences. Pero may nakalagay doon and other requisite qualities like physical qualities and psychic qualities. Sabi ko, palagay ko na ordain to si Bonifacio dahil doon sa physical qualities. Sabi ng karamihan, cute pogi Walang sinasabi kung dapat ba pogi. Nakalagay lang physical qualities. But it doesn't also undermine the fact that this guy has that right motivation. He has that good reputation. He has that mind. He has the requisite knowledge. Ando doon na pala sa kanya lahat, pati yung physical qualities. So no wonder the Code of Canon would permit such a guy to be ordained and become a minister of the Lord. But more than all these qualities, I think, which were mentioned in the Code of Canon Law, that should be possessed by a candidate for ordination to the priesthood, palagay ko meron din itong mga personal qualities pa na alam ninyo dahil kilala niyo si Father Ted. I start with Father Ted's being trustworthy. Yung trustworthiness ng taong to, I think, comes from his sincere dealings with each and every one of us. Yung sincerity ni Father Ted, yun ang pinag-uugatan para siya ay maging trustworthy, worthy of our trust. You know, when we speak of sincerity, it comes from two Latin words, sine, sera. When we speak of sine, it means without. Sera is wax. If you combine these two words, sine, sera, it means without wax. Ano yung context ng definition nitong sincerity as sine, sera, without wax? Ang context niyan, during the Greek times, yung mga nagpe-perform sa entablado, sa mga drama nila, they wore masks to cover their faces.
That's why, yung mga mask na yon, parang yun ang pinakikita, yun ang kanilang character. But they are not really the actors themselves. Character lang yon, to mask what is really the real appearance of the actor. That's why when we speak, for example, rather of sincerity, ay lumalabas. Eto si Father Ted, walang mask. Ibig sabihin nito, what you see is what you get. Hindi nagpapanggap. If we are to be speaking of something that is based on Scripture in this context, walang duplicity kay Father Ted. Siguro lagi lang nakabungis-ngis yan, tumatawa. Siguro laging nakasmile. Siguro akala natin playful, pero sincere ang taong ito. And one of the things that I think would prove that this guy is sincere, kahit na matagal na namin pinag-usapan, itong pagkakaroon ng Veil of Manupelo, dadalhin niya dito sa EDSA Shrine, mag-i-enthrone kami sa EDSA Shrine, hindi niya nakalimutan, and he delivered on his promise to have the Veil of Manupelo here at EDSA Shrine and be enthroned in our church. And a lot of you, of course, would have that same experience of how sincere Father Ted in dealing with you. Because of this sincerity, Father Ted earned our trust. And because of Father Ted's trustworthiness, kaya ang mga tao dito hindi nag-uatubili na maging kaibigan niya, na maging all out sa pagsuporta sa kanya, because we knew na itong si Father Ted, tulungan man natin, ang mga pagtulong natin ay hindi masasayang. Lumapit man siya sa atin dahil kita natin yung kanyang sincerity, hindi rin tayo magdadalawang isip na siya ay pagbigyan natin. Father Ted is a trustworthy person, a trustworthy priest. Father Ted is also very edifying. The way he lives his life, he edifies so many people. He inspires so many people. I knew a lot of people that Father Ted inspired. When I was in Rome together with him, sabi ko sa kanya, alam mo, yung mga taong nakakasalamuha mo dito, parang tuwang-tuwa sa'yo lagi. Parang inspired sa'yo. Because at that time, he just came from meeting the sisters in one of these places in Italy. At nakita ko sa ilang post niya na yung mga madre ay tuwang-tuwa sa kanya. Tuwang-tuwa, hindi ko ginamit yung salitang kilig na kilig sa kanya. Tuwang-tuwa sa kanya. Perhaps that's one way of edifying some people, inspiring them with His presence. And His presence actually makes other people also very happy about being with Him. Alam nyo, ang nakikita ko nga dito, si Father Ted, kapag umuuwi ng Pilipinas, ang dami niyang kumbaga ay nakakasalamuha dahil nalaman na andi dito siya, pupuntahan siya, gusto siyang makasama, gusto siyang maka-dinner, gusto siyang makainuman, because I do believe that Father Ted really edifies a lot of us. Yung mga classmates niya na nanggaling pa sa iba't ibang lugar, they are here right now. Some priests who even came all the way from Bicol, andi dito just to celebrate with him. That is how Father Ted touched the lives of these people. And I guess many of you are here right now. You are touched by Father Ted's life. You are touched by Father Ted dealing with you, being your friend, being a father to you, being a counselor, being a shoulder to lean on or to cry on, a confidant. That is how Father Ted to many of us. So Father Ted is an edifying figure. The last, I think, a personal trait that I saw in Father Ted is his dedication to his vocation. You know, going 30 years in the ministry is really something to be grateful for. It is an achievement in itself. Along the way, so many priests would not anymore or could not anymore continue being priests because they went out of the priesthood.
If it is not their personal decision, they were sent out by their bishops. It's a very challenging life. It's a very difficult ministry. And yet Father Ted persevered, showing us how dedicated he is to the church, how dedicated he is to the service of God. Yung dedication ni Father Ted, nagbibigay din po ito ng isang magandang halimbawa sa isang paring katulad ko na lower batch sa kanya. That's why I call this guy idol. I call this guy idol because I see how he dedicates himself to the service of the church. He dedicates himself to a celibate life. I'd like to emphasize that. Kaya idol. It is a challenge for all of us. But Father Ted, I think, has proven once and for all that he is apt for the job. That each and every challenge that comes his way, pwedeng masurpass. Kasi ando doon sa kanyang puso yung dedikasyon niya sa Diyos. Marami pa ho sigurong qualities na meron si Father Ted. Aside from those mentioned in the Code of Canon Law, and the specific qualities that I saw in him, meron kayong mga personal experiences. And I guess it's always a delight to reflect those good qualities of Father Ted and then be thankful to the Lord that a priest like him has been given us. You know, in this homily, it appears that I am lionizing Father Ted, patronizing Father Ted, and I'm giving him all the good things to be heard by all of you. But Father Ted, hindi naman ako katulad mo na bolero. Kaya yung sinasabi kong mga bagay na ito, hindi lang para i-please ka, para i-please yung mga kaibigan mo dito at mga kamag-anak mo, kundi para sabihin lang yung katotohanan. That Father Ted indeed is somebody in our midst, sent by God to be our friend, to be our pastor, to be a priest in His vineyard. So Father Ted, tama yung pangalan mo. You are trustworthy, you are edifying, and you are a dedicated priest. Ted Lopez. May God bless you. And I hope you will continue serving the Lord, not only during this 30th anniversary, but even beyond. Sana umabot ka ng 50 years na mawawala na yung physical attributes mo, na mawawala na yung kagwapuhan mo. Yung iba dito na medyo skeptical kung sino ka, baka makumbinsi pa. Totoo pala sinabi ni Father Jerome. Aside from the physical attributes, dapat pala maging pari ito si Bonifacio Lopez. So Father Ted, congratulations and happy 30th sacerdotal anniversary. Amen. I believe in one God, The Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages. God from God, light from light, true God from true God, begotten not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made. For us men and for our salvation, he came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven,
and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy, Catholic, and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Together with Mary, Most Holy, and Elizabeth, let us turn to Jesus, our loving Savior, and plead. Come, Lord Jesus, come. Come, Lord Jesus, come. Lord, before time began, you shared life with the eternal Father. Come now and give us eternal life, we pray. Come, Lord Jesus, come. Word of life, you are our Creator. Come to redeem the work of your hands, we pray. Come, Lord Jesus, come. Eternal Son of God, out of love for us, you did not hesitate to become a mortal human being. Come to free us from the power of death, we pray. Come, Lord Jesus, come. Divine wisdom, you are the source of eternal life. Come and make us share in your unending glory, we pray. Come, Lord Jesus, come. Splendor of the Father, you are the source of our hope in our world, darkened by pain and sin, we pray. Come, Lord Jesus, come. For us, as we welcome the Jubilee year, may it strengthen our faith and help us to recognize the risen Christ in our daily lives, and that it may transform us into pilgrims of Christian hope, we pray. Come, Lord Jesus, come. Let us pray in silence for our personal intentions. We pray. Come, Lord Jesus, come. Lord Jesus, grant that all of us may live this day with the same openness of heart and expectation with which Mary, Most Holy, prepared herself for your birth. You who live and reign with our Father and the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Sa pagpapalagay
Please stand. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. May the Holy Spirit, O Lord, sanctify these gifts laid upon your altar, just as he filled with his power the womb of the Blessed Virgin Mary, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For all the oracles of the prophets foretold him, the Virgin Mother longed for him with love beyond all telling. John the Baptist sang of his coming and proclaimed his presence when he came. It is by his gift that already we rejoice at the mystery of his nativity, so that he may find us watchful in prayer and exultant in his praise. And so with the angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory, as without end we sing. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like a dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith.
Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life in the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and Jose, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, with him, and in him, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, Almighty Father, forever and ever. At the Savior's command, and formed by divine teaching, we dare to sing. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy,
we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Sapagkat sa iyo nagmumulang kaharian at kapangyarihan magpasa walang hanggan. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you." Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your And spirit. let's offer each other the sign of peace. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
see the face of God is my heart's desire. To gaze upon the Lord is my one desire. To see the face of God is my heart's desire. To gaze upon the Lord is my one desire. my heart's
heart's desire to gaze upon the Lord is my one desire. Let us pray. Having received this pledge of eternal redemption, we pray, Almighty God, that as the feast day of our salvation draws ever nearer, so we may press forward all the more eagerly to the worthy celebration of the mystery of your Son's nativity, who lives and reigns forever and ever. Amen. Please be seated for the announcements. In preparation for the solemnity of Christmas, the birth of Christ, we will be celebrating Simbang Gabi on the following dates. Anticipated Masses until December 23 at 7:30 p.m. and dawn Masses until December 24 at 5:30 a.m. Please note that all 7 a.m. Masses until December 24 are canceled. Christmas Eve Mass is on December 24 at 8 p.m., while the New Year's Eve Mass is on December 31 at 8 p.m. Masses on Christmas Day, December 25, are the following: 9 a.m., 10:30 a.m., 12 noon, 1:30 p.m., 3 p.m., 4:30 p.m., and 6 p.m. We shall now have the rite of enthronement of the Holy Face of Jesus. The small veil, now known as the Holy Face of Manapelo, absorbed the very first new breath of the risen Christ, and at that same instant had imprinted on itself miraculously a vivid image of the resurrected Jesus. The Holy Face of Jesus is a title for specific images which some Catholics believe to be miraculously formed representations of the face of Jesus Christ. The primary purpose of devotion to the Holy Face of Jesus is to make reparation for sins against God Himself. Throughout sacred scripture, we are told to seek the face of the Lord, which means that we are told to always strive to be in His presence. Because God became man in the person of Jesus Christ, we know that He had a real human face. The ultimate justification of images is God's incarnation in Christ. By taking a human body and nature, God made Himself visible and material. The honor paid to sacred images is a respectful veneration, not the adoration due to God alone. Before we enthrone the replica veil of the Holy Face of Jesus of Manapelo, let us invoke God's blessing over it. Please stand. Our help is in the name of the Lord, Who made heaven and earth.
Let us pray. Almighty and everlasting God, who do approve the painting and the sculpturing of the images of your saints, so that as often as we gaze upon them, we are reminded to imitate their deeds and sanctity. Vouchsafe, we implore you, to bless and sanctify this veil, to which we imprinted the holy face of your only begotten Son, our Lord Jesus Christ, and grant that whosoever in its presence will suppliantly honor and venerate the holy face of Jesus may obtain through his merits the intercession, grace in this life, and everlasting glory in the world to come. Bless also this reliquary, made to contain the veil of the holy face of Jesus, through which it is be enthroned, and grant that by the prayers of your saints, all who devoutly venerate may obtain pardon for sin and protection from every adversity, through Christ our Lord. Amen. Prayer for enthronement. Holy face of Jesus. Be my joy. Holy face of Jesus. Be my strength. Holy face of Jesus. Be my health. Holy face of Jesus. Be my courage. Holy face of Jesus. Be my wisdom. Holy face of Jesus, image of the Father. Provide for us. Holy face of Jesus, mirror of your priestly heart. Be our zeal. Holy face of Jesus, gift of the Spirit. Show us your love. Holy face of Jesus, saddened by sorrow. Grant our requests through your merits. Let us pray. O Lord Jesus Christ, in presenting ourselves before your adorable face, to ask of you the graces of which we stand most in need, we beseech you above all to give us that interior disposition of never refusing at any time to do what you require of us by your holy commandments and your divine inspirations, now and forever. Amen. Please be seated.
Anong oras na po? Anong oras na po? Pwedeng makita yung oras. 4? Monsignor Ceciliano, anong oras po ang misa sunod nito? May misa pa dito? Ha? 8 daw ang sunod na misa? Anong oras? May 4 na oras pa po tayo. Magandang gabi po sa ating lahat. 2 bagay lang po ang gusto kong sabihin sa inyo, pero hindi tatagal ng 4 na oras. 2 bagay lang. Isang pasalamat at saka yung purpose kung bakit nandito po tayo lahat. Pasasalamat. Hindi ko po pwedeng, wala pa akong nakitang word na bago sa word na thank you. Hindi pa nila na, Hindi pa nila na, tulungan niyo po ako? Ano yun? Ay, hindi pa nila naisip kung anong bagong word ng thank you. Pero gagamitin ko po yung lumang thank you sa ating pinakamamahal na rektor ng EDSA Shrine, si Monsignor Jerome Ceciliano. Lumang expression but with my heart, kaya bago pa rin. Luma pero bago, because with my heart. Gusto ko rin pong pasalamatan aking mga kapatid na pare. Pag po ako nakakitang pare, nakikita ko po ang aking sarili sa kanila. Mahal na mahal ko po ang mga pare. Yung sinasabi ni Father Jerome kanina, kung ano yung mga requirements ng pare, parang mali po yung Code of Canon Law. Kasi sinasabi niya, siya po ang idol ng aming mga Gregorian sa Tabaco, sa Diocese ng Legazpi. Matalino talaga, no? Pero yung sinasabi niya, hindi po ako agree sa Code of Canon Law. Mag-agree na lang po ako dahil nandito ako sa altar, sana walang nag-record dito. Marami nag-record eh. Baka no? Anyway. Nung nagsasalita siya kanina tungkol sa Code of Canon Law, tunay po yun. Pero at the same time po, natutunaw po ako while na siya nagsasalita. Wala po sa aming mga pare, magmula kay Pope Francis, mga cardinals, bishops, and priests, wala po sa aming worthy na maging pare. Ulitin ko po. Magmula kay Pope Francis, cardinals, bishops, and priests, hindi po kami worthy maging ministro niya. Pero ang Diyos ang nagpili po sa amin. Ang Diyos ang nagpili sa amin. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Hindi kayo nagpili sa akin, kundi ako ang nagpili sa inyo. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Kardinal Tagle na nasa Italia na ngayon. Nandito ang kanyang mga magulang, nanay at saka kapatid, Kuya Nonoy. Palakpakan po natin sila. Nagpapasalamat din ako sa aking pamilya, sa mama ko, na bukas magbe-birthday siya ng 90 years old. Sabi nga ni Giovanni Bosco, na walang magandang regalo sa isang ina na magkaroon ng anak na pare. 30 years ago, inordinan po akong pare. 30 years ago, inordinan po akong pare sa St. Peter's Basilica at the age of 24 years old. At sabi ko sa mami ko, Mami, wala akong pwedeng ikaregalo sa iyo, kundi ang aking pagkapare. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon. At saka itong pasasalamat ko, salamat nating lahat, ay sa Panginoon. Pero sabi ko kanina, nagpapasalamat tayo sa rector ng EDSA Shrine kasi kung hindi siya nag-yes, at saka hindi nag-yes ang ating kardinal na mahal na Kardinal Advincula, hindi po mangyayari ang enthronement
ngayong gabi. 22 December 2024. Nagpapasalamat din ako sa mga parishioners ni Father Jerome, sa mga nag-ayos ng lalagyan ng reliquary. Sa inyong lahat, hindi ko na po iisahin kasi baka po makalimutan ko. Yung government officials, nandito silang lahat. Mga religious congregations, hindi ko na po isa-isahin kasi baka magtampo kung hindi ko isabi yung mga pangalan nila. Kaya maraming salamat po. Number 2, kung bakit nandito tayo. While si Father Jerome nagsasalita kanina ng kanyang homily, reflection, tama po yun. Ako po yung pinaka-pilyo. Ako po yung pinaka-malikot. Sabihin niyo lahat na yon. Kasi from kinder hanggang grade 6, ang upuan ko po hindi kasama ng mga bata. Ang upuan ko po katabi ng maestra o sa taas ng aparador. From kinder to grade 6. Yan po ang katotohanan. From first year high school to second year high school, pagpasok ko ng seminaryo, every night, lagi po ako naghuhugas ng pinggan for punishment. Kayo na bahala kasi haba pa tayo dito eh. No? Ganun po talaga. Tunay po yun. Ako po yung pinakamalikot, hindi nag-aaral. No? Pero po, hindi ko nga alam kung bakit nakatapos ako ng licentiate ng dogmatic theology sa Pontificia Università Gregoriana sa mga Jesuit. Hindi ko alam kung anong nangyari yon. Hindi ko talaga alam. Nangyari na lang, pero hindi ko talaga alam. No? Kaya hindi ko, nung inordinahan nga ako ng deacon at the age of 23, nag-doubt po ako sa Holy Spirit. Nung inordinahan akong pare sa Vatican, naging po akong atheist. Yung joke ko po, pang matalino lang. Kasi sabi ko sarili ko, Lord, kung talagang nag-exist ka, kung talagang tunay kang Diyos, hindi mo sana ako inordinahan na pagkapare. Diyan ka magkakamali. Pero sabi ko nga kanina, sabi ni Father Jerome, na ang Diyos, siya ang nagpili sa atin. Siya ang nagpili sa amin. 30 years ago, to be exactly, 39 years ago, almost 40 years, pag-alis ko dito ng Pilipinas at the age of 15, 16 years old, kasi pinadala ko sa Italia para ipagpatuloy yung studies ng philosophy at saka theology, dito sa Pilipinas, nag-rally ng people's power nung umalis ako sa Pilipinas. But it is just by incident kung bakit ngayon nandito ang Holy Face of Manupelo. Nung unang pag-alis ko dito, nagkakagulo ang Pilipinas. Pagbalik ko dito, after 30 years ng pagkapare, at ang rector pa ng EDSA ay isang Bicolano, na tulad ko ring Bicolano, anak din ni San Gregorio, ng Diocese of Legazpi. Maraming pare, bakit siya pa? Maraming mga pare, bakit siya pa ang naging rector dito? At bakit ngayon nagkakagulo ang Pilipinas? At alam niyo yan lahat. Ngayon mismo, nagkakagulo ang Pilipinas. Pero dito mismo, sa EDSA Shrine, itong place na to kung saan nagkakagulo, ang Diyos, si Jesus, gustong maging bahay niya ang EDSA Shrine. Hindi lang po sa mga Katoliko. Ulitin ko po, ang simbahan na ito, hindi lang po sa mga Katoliko, kundi para po sa ating lahat. Dahil po tayong lahat ay anak ng Diyos. Ulitin ko po, tayong lahat
ay anak ng Diyos. Ang Diyos gusto lang niya na magkaisa tayong lahat. Sa harap ng Diyos, tayo ay mga anak niya. At ginusto niya ngayon na maging bahay niya at magkaroon siya ng image para mas magi nating sambahin at mahalin. Yung kaninang sinasabi ni Father Jerome para sa mga pare, hindi lang ako yon. Lahat ng pare ganon. Lahat ng pare sincere, lahat ng pare mabait, lahat ng pare ay santo, lahat ng pare, lahat na. At ganon din, makasalanan kami. Pero sabi ko nga, ang Diyos ang nagpili sa amin. Kung nandito tayo ngayon, dahil gusto ng Diyos at pinapakita niya na mahal niya tayong lahat, lalong-lalo na ang bansang Pilipinas. Ulitin ko po, sa buong mundo, ang pinakamaraming Katoliko ay ang Brazil, number 2, Mexico, number 3, Pilipinas. Matagal na po ako sa Italia for 40 years. At napuntahan ko na po yung ibang lugar. Sa karamihan, nagpupuno ng simbahan, hindi ang mga Brasiliano, hindi ang mga Meksikano, kundi ang mga Pilipino. Ulitin ko po, ang pumupuno ng simbahan sa buong mundo, hindi mga Brazilians, hindi mga Mexicans, kundi mga Pilipino. I think, mayroon pong sign kung bakit ang Holy Face of Manipelo gusto niyang manirahan dito sa EDSA Shrine. It's a place for peace. It's a place of love. Ito lang pong sabihin ko. Hindi ko po kapistahan ngayon. Ilang araw na lang, Christmas na. Ilang araw na lang, Christmas na. Ang sentro po ng ating kapistahan ngayon at ang sentro ng ating kapistahan ay si Jesus. Huwag po natin yung kakalimutan. Ang sentro ng ating buhay ay si Jesus. 1 minute, I conclude. Bakit po ako devoted sa Holy Face of Manipelo? 11 years ago, 2 minutes po, tatapusin ko na. Alam kong gutom na po kayo. 11 years ago, ako po napili, para to make the story short, ako po ang napili na maging translator ni Father Carmine Cuccinelli, guardian and director of the Holy Face of Manipelo sa Pescara, mga 3 hours drive from the province of Rome. May nakapagsabi po sa kanya, kasi may gustong isang Pilipina from America, na ipalaganap ang Holy Face of Manipelo sa buong mundo. May nakapagsabi sa kanya na sa Italia, kung gusto niyang matulungan siya para ipalaganap ang devotion sa Holy Face of Manipelo, sa Italia, matutulungan raw siya ng isang paring Pilipino na matagal na doon, magaling mag-Ingles at magaling mag-Italiano. Si Father Bonifacio Lopez daw po yun. Nung ako nang sinabi na maging translator, sabi ko sarili ko, ayaw ko, dahil hindi po ako marunong mag-English. Kasi nung pagpunta ko roon sa Italia at the age of 15 years old, every night, umiiyak po ako dahil naalala ko ang aking mahal na Pilipinas, ang aking kultura, ang aking mentalidad, ang aking mga kabarkada, at ang aking pamilya. Every night, hindi po ako makatulog dahil miss na miss ko ang aking bansang Pilipinas. But after 3 months, sabi ko, para kung linuloko lang ang aking sarili. Hindi na ako sa Pilipinas, kundi nasa Italia ka na. Huwag mo nang isipin yung past mo. Bloom where God has planted you. Kaya nung oras na yon, after 3 months, gusto ko nang kalimutan lahat. Kinalamutan ko yung pamilya ko, kinalamutan ko yung Pilipinas, kinalamutan ko yung kultura ko, kinalamutan ko yung mentalidad. Bloom where God
has planted you. Nag-concentrate po ako sa Italia at the age of 15, 16 years old hanggang naging pari na ako. Nung ako yung napili na maging translator, kasi nga natakot ako magkamali, kasi hindi po ako marunong mag-English. Sa Italia, we're obliged to speak always in Italian, hindi English. Hindi lahat ng mga professor nagsalita ng English. Italiano lang. Nag-delegate ako ng isang pari kasi ayaw kong pumunta para maging translator ni Father Carmine Cucinelli, rector ng sanctuaryo ng Holy Face of Manupelo. After 1 year, nag-delegate ako ng isang pare, si Father Danilo Flores. Isa siyang parish priest dito sa diocese ng Parañaque. Basta nasa Parañaque po siya. Father Danilo Flores, siya yung pinag-delegate namin para maging translator ni Father Carmine. The year after, tinawag na naman ako para maging translator. Napilitan po ako. Kung sa akin lang, ayaw ko talaga kasi hindi ako marunong mag-English kasi sobrang takot ko. The year after, ako naman napili nila para maging translator ni Father Carmine Cucinelli. From June to September, that was 11 years ago, para pumunta na ng Pikuan, Nueva Ecija, yan ang first na pinag-intro namin dito sa Nueva Ecija, ng Holy Face of Manupelo. Nag-yes ako at sabi ni Father Carmine, Father Bonnie, Father Ted, before tayo pumunta ng mag-intro ng Holy Face sa Pilipinas, Canada, Amerika, gusto ko lang ipakita sa iyo yung original ng Holy Face of Manupelo. Pumunta po kami doon, pumunta ako doon sa santuario. Nung nakita ko po yung image ng mukha ni Jesus, sabi ko sa sarili ko, hindi to ang tunay ng mukha ni Jesus. Ito ay invento ng simbahan katolika para magkapera. Ang tunay para sa akin at the age of 5 years old, yung mami ko, binigyan po ako ng estatwa ng Santo Niño. Binigay po sa akin to ng mami ko. Nakita niyo po? Tayong mga Pilipino ay devoted sa Santo Niño. At the age of 5 years old, lagi po itong nasa bulsa ko. Dito po ako nagdarasal sa Santo Niño at the age of 5 years old. Nung akong napili, nung nakita ko yan, sabi ko, no, hindi ito ang tunay na mukha ni Jesus. Ito ay isang invento lang ng simbahan para magkapera. Kasi po, yun talagang pananampalataya ko para kay Santo Niño. Pero po, maniwala po kayo sa akin, sobrang takot ko po talaga dahil hindi ako marunong mag-English. Ako yung magiging translator ni Father Carmine papuntang Canada, Amerika at dito sa Pilipinas. Nung pumunta po ako sa Amerika para mag-intern kami ng Holy Face, no? 1 minute lang po, tatapusin ko na. Sa room ng aking hotel, kung saan kinabukas i-intro namin yung Holy Face sa Queen of Angels, Los Angeles. Sa room po, kung saan ako matutulog, merong isang basket na prutas na may greeting card. Dear Father Bonnie. Lahat, English lahat. Sa baba ng greetings niya, kung sino nagsulat noon, mga Pilipino ang nagsulat. Nakalagay sa baba ng greeting card, don't worry and don't be afraid. Ako po, from June to September, sobrang takot ko po na mapahiya kasi hindi ako marunong mag-English. Nakalagay dun sa card, Father Bonnie at English, kinopya nila. Sa baba ng greetings nila, nakalagay, don't worry and don't be afraid. Napatawa po ako dahil ako nga, sobrang takot ko. Kumain po ako ng prutas. Nung gabi na, nung natulog na ako, napanaginipan ko, itong image na to na nakangiti sa akin. Hindi naman nakangiti eh. Pag ako nananaginip, hindi po clear. But that night, napanaginipan ko na siya ay nakangiti. Parang nagsasabing,
huwag kang mag-alala. The day mismo ng enthronement ng Holy Face sa Queen of Angels, Los Angeles, pagbaba namin sa taxi, kasama ko si Father Carmine Cucinelli, ex-rector ng Sanctuario ng Manupello of the Holy Face, at saka yung journalista, Paul Bad, at saka yung asawa niya. Pagbaba namin sa taxi, sa harapan ng simbahan, nandun yung estatwa na St. John Pope John Paul II. Nakalagay sa baba ng estatwa, "Don't be afraid." Napatawa po ako. Kasi sobrang takot ko. Nakalagay doon, "Don't be afraid." Narinig ko po yung boses ko. Hindi ko narinig yung boses ni Padre Pio, ni Maria, ni Jesus, ni San Giuseppe. Narinig ko po yung boses ko. At ito yung narinig ko, yung boses ko, bakit ka natatakot? Hindi mo to mission. Mission ko to. Para po nawala yung tinik na dinadala ko from June to September. Nawala yung bigat na dinadala ko. Nung umpisa ng misa, obispo, mga paring mag-concelebrants, katabi po ako ni Father Carmine sa lectern. Siya yung mag-preach, ako po yung mag-translate ng kanyang homily. Magsasalita siya ng Italiano sa mga Canadian, sa mga Amerikano, ako naman magsasalita ng English. I-translate ko yung sabihin niya. Nung nagsimula siyang magsalita ng Italiano, naririnig ko po yung boses ko in English. Inuulit ko lang yung boses ko in English. Hindi pa ako nag-translate. Inuulit ko lang yung boses ko in English. For me, it was miracle. Imposible yun. Hindi ko po kayo kinukumbinsin na maniwala kayo sa akin. Wala akong pakialam kung maniwala kayo o hindi. Sinasabi ko lang yung experience ko. Huwag kayong maniwala, walang problema yan. Basta sinasabi ko, itong pari ito para loko-loko na. Loko-loko na po ako. Walang problema yan. Basta sinasabi ko lang yung nakita ko at saka yung naramdaman ko at saka yung na-experience ko. Kung maniwala kayo, wala akong pakialam. Okay? Basta yung sinasabi ko lang, no? Talaga po talaga, karamihan ng mga santo, mga loko-loko. Hindi nyo alam. Sasabihin ko yun sa inyo mamaya. Anyway. For me, it was miracle. Kasi hindi po ako nag-conjugate ng English, ng grammar. Naririnig ko po yung boses ko in English at inuulit ko lang yung boses ko in English. It's different. Mag-translate, it's different to repeat. Inuulit ko lang yung boses na narinig ko sa aking isip. Tapos ng misa, okay lahat. Nagpalakpakan yung mga tayo. Hindi ko alam kung bakit nagpalakpakan o bakit sabi, tama na, sa wakas, tapos na yung misa. Anyway, nasa restaurant na po kami. 30 seconds, tapos na po ako. Nasa restaurant na po kami. Yung bishop, Father Carmine, ako, at saka yung mga Pilipino, mga 20 Pilipino, yung mga organizers ng Holy Face of Manupello. May isang Pilipina na sabi niya, "Father, can I sit beside you?" "Yes po, ate." Sabi ng Pilipina, "Father, na-receive niyo po ba yung greeting card na sinulat namin sa room ng hotel niyo?" Sabi ko, "Ate, Pilipina ka ba?" "Yes po, Father." "Bakit?" "Ate, wala ka na ibang tanong?" "Ano pong ibig niyong sabihin, Father?" Di ba, kung Pilipina ka, tatanungin mo ako kung taga saan ka sa Pilipinas. Di ba? Kung Pilipina, saan ka pa sa Pilipinas? Bicol, sa Cebu, Mindanao, Luzon. Bakit yung card? Sa sobrang maraming tanong, bakit yung card? "Father, hindi ko po kasi alam kung paano magsulat." Hindi ka naman bata. Ano ngayon? Tinawag ko po sila, Father, yung mga collaborators, organizers ng Holy Face. Kinuha namin yung Biblia at kinopya namin. Alam mo, ate, from June hanggang ngayong umaga, sobrang takot ko. Linagay nyo doon sa pinaka-last na greeting card, sinabi nyo doon, sinulat nyo, "Don't worry and don't be afraid." After 3 days na nag-resurrect si Jesus, ano yung unang lumabas sa bibig niya? Yan po ang image niya. Sa buong mundo, merong 4 na images na akiropita. Greek word that means not made by human hands.
Hindi gawa ng kamay ng tao. Hindi pintura, hindi kulay. 4, Shroud of Turin, Holy Face of Manopello, Our Lady of Guadalupe, Mexico, Our Lady of Absam, Austria. After 3 days na nag-resurrect si Jesus, nag-imprint yung mukha niya sa veil, sa panyo. At yung katawan niya, nag-imprint yung katawan niya doon sa shroud na ngayon nasa Turin. Ito pong tanong ko sa inyo. Nung pag-resurrect niya, after nag-resurrect siya, ano yung lumabas sa bibig ni Jesus? Pumasok siya sa pintuang nakasara at sabi niya sa mga apostoles, "Peace be with you. Don't be afraid." Ilang araw po tayo sa isang taon? 300? Sa Biblia, ang word na don't be afraid, nakasulat na 366 times plus leap year. Kaya every day and forever, wala po tayong dapat ikatakot. Alam niyo po kung bakit? Dahil ang Diyos, dinaanan niya lahat yung dinaanan natin. Pero wala po tayong dapat ikatakot dahil ang Diyos na nagpakatao kay Jesus, hindi niya po tayo pababayaan. Ulitin ko po, ang Diyos na nagpakatao sa katawan ni Jesus, hindi niya tayo pababayaan. He loves us so much. After pandemic po, maraming mga tao sa buong mundo na hindi alam ang kanilang ginagawa at hindi nila alam kung paano nila isabuhay ang kanilang buhay. Buhay pa sila, pero patay na sila. Alam niyo kung bakit? Kasi wala sa kanila puso si Jesus. Pinapakita sa ating lahat. 30 seconds sa tapusin ko. 10 seconds, tapos na po. Kung nandito tayong lahat, isa lang ang gusto niyang ipakita sa atin. Mahal niya tayo. Since mahal niya tayo, wala po tayong dapat ikatakot. Wala naman tayong kinakatakutan, kaso ang problema, wala pong meaning ang ating buhay. Maraming tao, sinasayang ang kanilang buhay. Kung ako yung pinakamalikot, pinakabobo sa seminaryo, hindi ko alam kung bakit naging pare ako. Kung ako nga, nakaya ko. Hindi nyo kaya makaya? Kung ako nga na dapat makikick out na seminaryo, hindi ako nakick out dahil ginawa ko dapat kong gagawin bilang isang seminarista. At hindi ko po wini-wish na daanan nyo yung dinaanan ko. Kasi kung dinaanan nyo yung dinaanan ko, matagal na po kayo nag-suicide. Tunay po yun. Alam nyo po, ako ang lalaking pare na pinakamasaya sa buong mundo. Alam niyo kung bakit? Because I choose to be happy. Lahat po tayo may problema. Kung isipin niyo po ang problema niyo, matagal na kayong patay. Kung sino man sa atin dito ang nag-iisip ng kanyang problema, buhay kayo, pero patay na po kayo. Huwag niyo pong sisihin ang Diyos. Ang Diyos, binigyan po tayo ng buhay. It depends on us. If you want to smile, if you want to cry. It depends on us. But I think, ang Diyos, pinapakita niya po sa ating lahat na nandito na hindi niya tayo pababayaan because He loves us so much. Amen. Please stand for the final blessing. The Lord be with you. And with your spirit. Sinasabi ko nga kanina na hindi pa ako karapat-dapat na maging pare. Kaya itong blessing ko po ngayon, ibibigay ko sa inyo, sakaling hindi tumalab yung blessing ko, maraming mga santong pare sa akin. Kaya kung hindi man tumalab sa akin, tatalab yun dahil marami kaming pare. Kaya ngayon, kaming lahat ng mga pare na nandito na nakikita nyo,
kaming lahat ay magbibigay ng blessing sa inyo. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Let us go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.